Welcome to Donmar TV News Channel. Itong mga makakaliwang grupo na ito, itong mga terorista na ito, lagi nang gagamitin yan dahilan. Red tagging, red tagging, red tagging. Pag may nahuli, red tagging. Pag meron silang ginawang kasalanan, red tagging. Puro yan, red tagging, red tagging. Ha? Pero sino ba nagsimula nitong red tagging na ito? Di ba sila rin naman? Oh, pagka nagrarally sila, yung mga plug-plug nila, kulay pula. Suot nila, kulay pula. O, bandila ng NPA, kulay pula. O, tapos sino bang nagsabing sa revolusyon, kailangan ng tatlong aspekto ng para magtagumpay ito? O, di ba si Joma din? At binanggit pa isa-isa yung mga party list, ha? O, tingnan mo nga naman. O, sige, panoorin na natin tong red tagging kuno-kuno nila, ha? Inalmahan ng kanyang ina at ilang grupo ang pag-aresto sa aktivista at peasant leader na si Amanda Echaniz, kasama ang isang buwang gulang niyang anak. Ang gate din nila, itinanim lang ang mga armas sa nakuha sa kanya, bagay na itinatanggi naman ng pulisya at militar. Nakatutok si Chino. Ala naman aminin nila, di ba? Siyempre, itatanggi ka agad dyan. Babait na bata yan Walang ginawang kasalanan yan O, diba? Puro ganyan naman sila Kailan ba naman niya umamin? Hindi! Terorista kami, terorista kami. NPA kami, NPA kami. O, tanungin ko kayo. Sa lahat ng nahuli, ng mga NPA, yung sa mga pagre-raid, whatever, meron bang ni isa sa kanila, nagsabi, NPA ako, NPA ako. Hindi, wala. Lahat sila, wala, tinanim. Ano to? Plantita na rin to mga pulis at mga sundalo na ito? Kayo talaga. Sus! Paston. Bitbit ang kanyang isang buwang gulang na sanggol at pinapalibutan ng mga kailangan yun. Kailangan yun Dagdag rin yun para pag may bata, medyo mas nakakaawa ang dating nun. PPE at debaril ng mga pulis. Ganyan na aresto ang aktivista at peasant leader na si Amanda Echaniz kahapon sa Bagao, Cagayan. Nagsilbi ng search warrant ang mga pulis. Pero may kasamahan naman siya doon sa bahay. Pwede naman ibigay yung bata doon. Hindi ko inaano yung bata May kasamahan ka naman doon. Meron ka naman pwedeng ibilin mo muna. Hindi ko na isasama yung bata. Kailangan kasama kasama talaga yung baby. Kailangan. At nakakuha umano ng isang M16 rifle, mga bala, magazine at granada sa kanyang tinutuluyang bahay sa Barangay Karupian. Si Amanda ay anak... sandali ito Yung pagsuserve ng search warrant, okay? Kinokontak niya yung pulis yung mga barangay para pagbigay sa kanila kasama yung barangay. Lagi yan, kasama yun sa protocol Kaya hindi pwedeng... Ang laki naman nung tinanim. Isang ganong baril, kahaba. Bit-bit, tapos bit-bit ng pulis sabihin niya natin, punta sila, lakad kami, punta kami dyan, punta kami. Tapos, tatanim namin, lalabas siya sa bulsa niya. Gaganon niya. Sinong bugok na pulis ang gagawa niyan? Pambihira naman. Pwede naman, isang baril na lang siguro, ganon. Tapos malaki pa? Ang tanga-tanga naman. Ni Anak Pawis Chairman Randall Echaniz na binatay noong Agosto sa kanyang bahay sa Novaliches, Quezon City. Kanina emosyonal na nagsalita sa isang virtual press conference ang ina ni Echaniz na si Linda. Panawagan niya. Tingnan niyo to pakinggan niyo. Ang anak at apo. Nagluluksa pa kami sa walang habas na pag-torture at pagpatay. Alam mo nung napanood ko to, medyo napaisip ako ng konti. Kailan ba nangyari yung napatay yung kanyang tatay? O yung asawa niya pala? At yung tatay nung nahuli ngayon? Sabi ko, last week lang ba? Last month lang ba? Hindi Sabi August daw. So nagluluksa pa rin daw sila ngayon. Kayo na lang ang mag-interpret nun. Kay Randall Echaniz, ang ama ng kasalukuyang hinuli. Yung video na andi dito. Yung camera na andi dito. Okay? Ito interview yan True siguro zoom. Nandito yung camera pero ba't dito siya nakatingin? Kasi yung camera, imagine niyo yung camera nasa baba. Laptop o kaya cellphone. Pero dito siya nakatingin. Aking anak at apo. Bakit kaya? Nanawagan kami na agad mapalaya ang aking anak na si Amanda at ako may hinala ako. Ang kanyang bagong silang na anak. Hindi dapat hinuli at kinulong.
ang aking anak na si Amanda. Ano hinala nyo? Pareho rin ba tayo ng iniisip? Ha? Sa tingin nyo, isulat nyo dyan sa baba, i-comment nyo. Pareho ba tayo ng iniisip? Ako, sa tingin ko lang sa tingin ko lang naman, akin opinion to. Nagbabasa si ma'am. Nagbabasa si nanay. Kasi ito yung camera, nandito yung camera, tapos dito siya nakatingin. Parang may nakahawak na papel, tapos binabasa niya. Tinuturuan! Aminin! Grupong Karapatan, nakikitang masamang bunga ng red tagging ang pagkakaaresto kay Etianis. Aligasyon nila, tinanim lang daw ng militar at pulis. Ang laki nung baril na tinanim na yun, oh. Ang lupit nung baril na yun tinanim. Alam mo, magagawa na lang ng dahilan to mga ito eh. Kasi siyempre, kailangan, issue ngayon yung red tagging eh. Diba? So, parang palalabasin nila, orchestrated dyan, may red tagging, tas biglang nahuli. Red tagging, tapos biglang ganito. Yung aktivista, di ba? Palalabasin nila na kasi nire-red tag. Paano na kaya naging resulta ng hindi ko maintindihan paano naging resulta ng red tagging yun? Ha? Hindi naman kailangan na i-red tag. O ikaw, komunista ka. O ikaw, NPA ka. Huhulihin ka namin. Hindi na nila sasabihin yun. Sabihin pa ba nila yun? I-red tag pa ba nila yun? Para lang masabi, ikaw, hulihin ka namin kasi nire-red tag ka na namin, ha? Tanga-tanga naman. Sa totoo lang, at saka pangalawa, okay? Meron nung korte, nag-issue niyang warrant na yan. Inaral ho yan. Ibig sabihin, sinigurado. Kasi kung korte ka, kailangan may probable cause yan. Hindi mo pwedeng, hindi ka naman i-issuehan ng warrant niyan kung walang probable cause na nakita doon sa hinain ng in this particular case, yung pulis o yung sundalo, hinain sa korte at sinabi ng korte, oo nga, tama. Kaya, bigyan natin ng warrant. Ang baril at mga pampasabog. Amanda and her baby, her 1-month-old baby, is among the most recent victims of such desperate schemes. We will work with Amanda and her family and her colleagues. In her organization. Lumabas din to sa Senado eh. Ito, alam ko, naalala ko lang Ewan ko, correct me if I'm wrong mga banateros Parang nakita ko ito doon, medyo lumuluha-luha din eh. Sa tingin ko lang Para po makatulong sa pagpapalaya sa kanya at sa kanyang anak. Kasama sa mga nasilbihan ng search warrant noon, sa parehong lugar ang bahay ng farmer leader ng kilusang mambubukid ng Pilipinas na si Isabelo Adviento. Wala raw siya sa bahay nang dumating ang mga pulis. Pero ayon sa kanyang asawa, tinanim daw ng mga sundalo at pulis ang mga armas at pampasabog na nakuha sa kanyang bahay. Meron siyang nakita na 2 supot doon sa salas namin. Pero nung paggalog ng militar ay wala pa. Sinabi yung asawa ko sa mga sundalo na tignan nyo baka taniman nyo kami ng ebidensya. Sinabi ng sundalo sa kanya na tumahimik ka dyan, misis, baka pupusasan ka namin. Ay nako. Sa korte mo magpaliwanag. Talagang aanuhin mo pa. Alam mo, sabi nga, ewan ko, ito lang masasabi ko di ba sabi nga doon sa Senate hearing, etong mga to, eksperto ito sa pagsisinungaling. Sabi ho sa Senate hearing yan, sabi ho nila ka Eric yan, yung mga isa ho yan sa kanilang kagalingan. Nung sila daw naging NPA, sabi ng mga NPA dati na nagbalik loob na sa gobyerno, sila ho'y magagaling magsinungaling. Yung nandyan na tapos sasabihin mo pa, ganun. Pambihira naman, 6 to 7, dumating yung CIDG. Dala-dala yung search warrant na nakapangalan sa akin. Nakita nila doon sa salas yung 2 supot na yon. Naglalaman ng eksplosibo, daw mga bomba, mga baril, bala, at saka iba pa po. Itinanggi ng PNP at AFP ang mga paratang na tanim lamang ang ebidensyang nahanap sa mga bahay nila Etianis at Adviento. Si Etianis rin daw ang nagpumilit na isama ang sanggol ng... Ayun! Sabi ko na sa inyo Hindi ko pa napapanood tong part na ito Pinili talagang isama yung sanggol Pwede namang iwan dun Kailangan sa drama yan, Brad. Alam mo naman, alam mo yan ang yan ang
ginagamit lagi ng mga, alam mo yung mga propagandista. Kasi alam nila mga Pilipino, masyadong yung emosyon. Mas nakakaawa, mas alam mo yung mas nakakaawa ako nakakaawa. Daladala ko yung baby ko, daladala ko. O, di ba? Mas nakakaawa para, oy, inaapi sila ng gobyerno. Yung mga tao naman, inaapi sila ng gobyerno. Kawawa naman sila. Ang mga kapulisan, masyado silang mga abuso. Pinilit palang isama yung bata. Arestuhin. Kasulukuyang magkasama sa isang kwarto si Etianis at kanyang sanggol sa PNP Regional Headquarters sa Camp Marcelo Aduro sa Tugigaraw. Kung kailangan nila mag-complain, i-submit na lang po nila yung kanilang reklamo. Siyempre, kailangan din po ng ebidensya para matres po ng ating authorities kung ano po yung nireklamo po nila. Hindi naman po gagawa yung judge ng hindi siya mag-approve ng search warrant o walang basehan. Yun na nga. Yun po yung maklaruhin natin doon na hindi po arrest, warrant of arrest yung ginawa, kundi pagkandak ng search warrant. Na nag-yield naman ng positive, kaya siya nahuli. Ayun. So malinaw daw, ang in-issue pala yung search warrant lang. Okay? So sakto naman nung nag-search sila, pag-issue na ng search warrant, nakita nila yung baril na mahaba. Ito naman, no. Sasabihin na naman ng mga aktivista na yan. Ayan na, simula na ang bla bla bla, militarisasyon. Pati, paulit-ulit na lang. Sa pahayag ng Commission on Human Rights, pinapaalalahan na nila ang mga otoridad na bigyan ng konsiderasyon ang isang buwang gulang na anak ni... Pinapaalala ko din sa'yo, madam. Ha? Choice nung nanay na dalhin yung bata. Alamin mo muna yung kwento, pinapaalala ko din sa'yo. Etianis, base sa United Nations rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders. Ayon naman sa... Tapos pagka kinuha yung bata, papalag, mag-aaway, anak ko, wawa naman, ang anak ko, gumaganyan, ang anak ko, tapos sasabihin nyo, inabuso yung bata, inabuso yung ganyan. Nung pinabayaan, pinaalahanan namin kayo, ha, yung bata. Sira ulo. Lasyo. Sana po hindi na maulit yan, but I'm calling upon the DSWD to take steps to ensure that the welfare of the child will be protected. Hindi po kasi dahilan yun na palibasa may anak ka, hindi ka makukulong. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Boom! Tama ka dyan, ha? Si Spokes Roque. Hindi ho dahilan yun na may bata, hindi na siya makukulong. Okay? At wala rin namang kaso yung bata. Ulitin natin na wala akong kaso yung bata. Natutulog lang siya, natutulog lang ho siya, wala ho siyang pakialam kung yung nanay niya nakitaan ng baril na naayon dun sa balita, na naayon dun sa kapulisan. Hindi na ho kasalanan ng bata. So, yung choice na masama yung bata na yan, hindi ho choice ng sino man. Okay? Choice yan mismo nung ina. Buti nga inalaw eh. Isipin nyo na lang to kung hindi inalaw nung kapulisan na bitbitin yung bata, ay gulo yan. Tapos may mga video na naman, magsisigawan na naman sila. Ay, yung bata! Ay, ang bata! Nasasaktan yung bata! Ay! Good job sa inyo mga pulis at mga militar. At hinayaan nyo na lang. Kasi sigurado ako pagka kinuha nyo yan, naku, sasabihin na naman nila, inaano niya yung bata, inaaway niya, inaabuso, magsisigaw, gagawa ng video yan. Tapos bibidyo nila sa camera, nagsisigawan, abuso. Kaya good job kayo mga pulis. Ngayon, wala nang kamerang nakatingin, pwede nyo nang kunin yung bata kung anong sasabihin ng korte o ano man ang protocol patungkol dyan. Diba? Kaya lang, ito namang ina ka rin, ano? Ina mo ka talaga, dadalhin mo pa yung bata para ano, sana next time, wag na hong ganon. Harapin na lang natin, kasi ito naman okay? Meron naman tayong husgado May husgado naman na magdidinig ng iyong kaso. Hindi naman tayo martial law na ang magdidinig ng kaso mo mga sundalo o yung general Meron tayong korte, sibilyan, okay? Korte na para pag-usap. Mahirap naman, hindi ho ganun kadali na patunayan kung totoo sabihin na natin, kung totoong tinaniman ka,
ang hirap patunayan ng mga kapulisan at sundalo na talagang sa'yo yung baril. Papatunayan nila yan eh, di ba? Beyond reasonable doubt. Oh. Kailangan may ganun eh. It's beyond reasonable doubt na talagang sa'yo yung baril. Oh, kaya may korte tayo eh. Antayin natin yung korte. Di magdemanda, mag-usap kayo sa korte. Yan ang dahilan. Kaya meron tayong demokrasya kasi meron pa tayong korteng nagfa-function. Okay? Yun lang naman yun.